Ayan, kamotorful, may dumating po dito sa atin na truck, 6-wheeler po ito. Bali, 6WD1 po ito. Ayun, ang naging problema nito kamotorful, malakas magbawas ng hangin. Ayun ang reklamo ng driver po. Bali, ito ngayon, na-diagnose po natin na malayo na ang adjustment ng mga preno, mga brake shoe. Sa dahilan po, pag minaksi na po, ganito po ang tamang pag-diagnose po nito. Pag i-maxi mo yung maxi switch at umusad pa po yung truck, ibig sabihin, malayo na po ang adjustment ng preno. Kahit nakamaksi na po siya, naatras pa siya or naabante. Kung saan nakapabor na palusong or paangat, ayan. Hindi na po nakapit yung maxi. Yan po ang dahilan na malakas din po magbawas ng hangin dahil mas malaking pag-apak mo ng preno, mas malaking nagagastos po ng hangin kasi malayo na po ang travel ng post rod ng brake chamber, kaya halos ilang apak mo lang nauubos na po ang hangin. Yan po ang problema ng mga ganyan, di na natin nagmamaksi. Yan po, bali malayo po ang adjustment ng preno. Yung sa mga hindi pa po nakaka-encuentro ng ganito na trouble, ayan lang po, i-max nyo lang, i-abante nyo, na-abante, atras nyo, na-atras. Ibig sabihin po niyan, maluwag ng adjustment ng preno. At saka isa pa sa trouble, yung malakas magbawas ng hangin. Bawat apak mo ng preno, nauubos kagad ang hangin. Marami pong magiging epekto nun. Pati ang clutch mo titigas dahil po kukulang na siya sa hangin. Ayan kamotorful, ito po yung problema. Kaya napakahalaga po ng yung ang adjustment ng brake shoe ay nasa tamang adjustment. Ayan kamotorful, pinatanggal na natin ang mga cover. Bali adjust na lang po natin dahil itong 6WD1 po, ayan, nakamaksin yan. Halos makita mo na medyo may hindi gaano nakadiin. Itong 6WD1 na 6-wheeler, ayan, ang adjustment yan, kailangan tanggalin mo pang backplate cover. Hindi gaya ng old model to na nasa labas ang adjustment. Ayan po, kailangan. Maraming trabaho po kung nag-adjust tayo ng preno, ng brake shoe. Ayan, tanggal lahat. Ito kasing 6WD1 pati harapan po may double po ang chamber, yung may maxi. Ayan, titingnan po natin, pati harapan niya double ang brake chamber. Ayan po, nakamaxi din siya. Yan, dalawang hose. Pero pag 10-wheelers po, single lang yung dito sa harapan na chamber. Ayan, kaya ngayon po tatanggalin muna nalit yung lahat ng yung backplate cover para tuloy-tuloy ang pag-a-adjust. 6-wheeler po to. Ayan po, double din ang nito, chamber. Common rig din po ito. Ayan, PCB. Ayan, power control valve. Ayan, may common rig din po siya. Double compressor. Malaki po ang makina nito. Tignan na, isa na lang itong kabila na lang. Ito, matanggal mong backplate cover, tutuloy-tuloy na natin pag-adjust niyan. Kamotorful, bali check up na rin natin ang tie rod end. Sige, pakikalog mo.
Ayun, kalog na rin kamotor full. Idadamay na po natin ito paggawa. Tatanggalin na rin natin ang tira din ito. Para isang gawaan na lang. Pitman arm. May kalog na rin kamotor full. Kaya pala nalagatak na pag minamaniobra. Dadamay na natin yan, no? Sobrang bigat-big. Palagi ganyan ang ano. Dali masira yung mga disposable pa naman, big. Pero nakabili tayo nito, di ba? Bilhin na lang natin lahat yan. Idadlin, mayroon doon. Motor ko na yan, no? Isang kita sa tire din, nag-ano na. May clean na siya dahil basa na yung ano. Kalog-kalog na siya. Pitman arm at saka tire din. Ang ano natin, kakalasin, tapos i-grazing natin yung mga pinang leaf spring, yung ano, yung gamitin natin yung pressure, yung may hangin na panggrasa natin para lumusot yung ano, grasa talaga. Pag ganyan, Darwin, pag ano, check up lahat yan. Tiba. Ayun, basa din doon sa unahan. Ayun. Stabilizer bushing, maganda pa, ano? Stabilizer bushing, maganda pa sila. Wala pang kalog. Kabila, titingnan natin. I-general check up na natin para wala nang problema. Ayan, ganda pang bushing niya. Ayan, buo pa. Tapos itong ano, kung sira na itong ano, nagalaw na rin yan. Shock absorber. Okay na. Babaguhan na rin natin lahat yan kamotor full, mga tire din at saka pitman arm.